Manila City Ordinance 9134 or yung anti-balaklava and other face covering ordinance in the City of Manila. Yun yung ginawang ordinansa na inauthor ni Councilor Jun Ibay as the head of the Peace in Order Committee ng City Council. Sir, yung trending po, sir, napagalaman po natin, sir, kasi mention tayo at yung Facebook, yung documents po mga sir. Parang medyo ako-confused sila, sir, kung ano po ba talaga ito. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa sa nakadasan natin na bagyong Juan? Sana lahat po tayo ay nasa ligtas na at maayos na kalalagayan. So, papunta po tayo ngayon sa MPD Station 1 para kapanayamin ang hepe na si Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon. Isa po kasing netizen ang nag-mention sa atin patungkol po sa bagong ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng mga balaklava sa lungsod ng Maynila. So since si Lieutenant Colonel Ronald De Leon ang ating madalas nakasama sa kanilang masigasig na pagpapatupad ng mga ordinansa na umiiral sa lungsod, partikular na sa nasasakupan po ng MPD Station 1, kakapanayamin po natin si Hepe kaugnay sa nasabing bagong ordinansa. Dahil po trending ito at ilang mga netizens ang nagme-mention po sa atin, bibigyan po natin ng linaw sa pamamagitan ng isang masigasig na hepe. Kakapanayamin natin si Lieutenant Colonel Ronald De Leon. So, parang ang tingin ng iba, sir, yung pagsusuot ng helmet, sir, yung tatamaan. Pakiliwanag nga po ito, sir. Ano po ba itong ordinansa? Okay, balik tayo dun sa kung anong pinagbuhugutan ng ordinansang ito. Based dun sa pakikipag-usap natin kay City Mayor, Manila Mayor Isko Moreno at saka City Council through Councilor Jun Ibay dahil siya ang Peace and Order Committee. Di ba marami ng mga insidente sa Maynila na mga riding in tandem, yung mga hold up. Yung punto dito, ang pagsusuot ng helmet, there is a requirements na pag sumakay ka ng motorsiklo, requirements sa pag sumakay ka ng motorsiklo, mag-helmet ka. Ito naman sa anti-balaklava law, pag bumaba ka ng motorsiklo, isabay mo yung pagtanggal ng helmet. So, ito naman yung supplement na ipinagbabawal ang pagsuot ng any cover of the head nang hindi naman tayo nagdadrive o nakasampa sa motorsiklo. Ang iniiwasan natin dito is yung mga ginagawa ng mga riding in tandem. Bibili sa mga establishment, pumapasok sa mga establishment, pagbaba nila, naghihintay, parang itong tinatawag ng mga spotter na nakakover pa yung mga ulo nila at hindi sila na-identify because nakakover sila, hindi nakikita ng CCTV natin. Short and simple language, pag bumaba ka ng motorsiklo, tanggalin mo yung helmet, tanggalin mo yung balaklava, tanggalin mo yung cover ng mukha mo para makikilala ka. Now, there is an assumption na kapag bumaba ka ng motorsiklo na nakasuot ka pa ng helmet, may masama kang pakay. It's in relation to peace and order in public safety. Ito yung mga napag-aralan ng ating Philippine National Police and the City Council kung paano ma-address yung mga riding in tandem, mga hold up, na hindi na-identify yung mga suspect kasi nakasuot sila ng helmet, nakasuot ng balaklava, nakasuot ng face mask. Sir, so meaning to say, still, ang pagsusuot ng helmet required kapag ikaw ay nagmumotorsiklo. Tama po ba? Yes. Sa helmet law natin, kailangan natin magsuot ng helmet kapag nagdadrive tayo ng motorsiklo. Nasa balaklava ordinance natin, bawal ka magsuot ng helmet pag hindi ka nagdadrive o nakasakay sa motorsiklo. Kasi mula sa that, sir. Simple lang, ganon. Patungkol sa mga ordinansa ang pinatutupad niyo po, yung maubong nga sa Manila, sir, at itong darating na ordinansa araw, sir. Yan ang mga yung sinasabi natin. Yung mga ordinansa, yung mga batas naman ay ginagawa ito para sa kapakanan ng ating mga mamayan in terms of public safety, in terms of peace and order.
ang panawagan ko na lang sa ating mga kababayan, sumunod na lang sila. Kasi nagkakaroon lamang ng kahulugan ang mga batas na ito, yung mga ordinansa lang ito, kapag ito'y napapatupad at ito'y nasusunod. Kasi it could create ng tawag natin ng peace and order, orderliness ang kwan dito eh. Hindi naman mahirap ang magsunod sa ordinansa. So, isang panawagan ulit natin, huwag nila baliwalain yung ordinansa. Kasi marami nang lumabas ng mga warrant of arrest dahil lang sa pagpabayulate ng ordinansa. Sir, sa stricto niyang pagpapatupad sa mga legal na ordinansa, ano sir ang status ng Tondo ngayon, sir? Under your leadership sa MPD Station 1, sir? Na it is an overwhelming na kasiyahan sa part ng ating mga kapulisan na nakikita na namin na unti-unti na silang nasasanay na sumusunod sa mga batas at ordinansa dito sa Tondo. Sa bagong Tondo, tayo ay disiplinado. Sabi nga, kapag hindi ka sumusunod sa ordinansa o pasaway ka dito, hindi ka taga-Tondo, dayo ka. Thank you very much, sir. Salamat po. Salamat po.